ang dating presidential son pala na si Baste Duterte, mga kababayan, na acting mayor ng Davao City, ay hinamon po ng barilan itong si Senator Trillanes. Nako, kung kakasaba si Trillanes, sisipot kaya si Baste? Nako, Ma'am Kathleen Paza, ayan, Ma'am Puri Malonzo, and kay Andy's Vlog Official, ayan. Nako po, eto na nga. Oo, eto, iparinig natin mga kababayan. Rina Ragos. Ayun, may galap shoutout. So ito po mga kababayan, pakinggan nyo po yung isang reaksyon ni Noberto na isang BBM vlogger. Ito Ni po. Trillanes, nasampahan siya ng sandamakmak na kaso. Ang layo ng naging sagot ni Baste. Tang ina mo ka talagang Baste ka. Ayan ka na naman sa tapang-tapangan mo. Hindi mo na maluloko ang taong bayan. Kasi ramdam na namin, Baste, yung kaba mo. Yung kabadingan mo. Baste Duterte, hinamon ni Trillanes, nasampahan siya ng sandamakmak na kaso. Ang layo ng naging sagot ni Baste. Tang ina mo ka talagang Baste ka. Ayan ka na naman sa tapang-tapangan mo. Hindi mo na maluloko ang taong bayan. Kasi ramdam na namin, Baste, yung kaba mo. Yung kabadingan mo. Baste Duterte, Ayan na, mga kababayan. Narinig nyo na. Kung naalala ninyo mga kababayan, hinamon ito ni Ludi Carbonell, no, ng barilan. At ayun nga, sumipot nga sa luneta itong si Carbonell, walang lumabas na Baste. No? Tapos ito namang si Baste, naghamon kay General Torre. Ngayon, si General Torre, syempre nag-ensayo. Noong time na sila'y magsuntukan na, aba ang Baste lumipad ng Singapore. Tapos ngayon, si Trillanes na naman ang hamunin mo. Wa ka malipong. Gadako lang na imong ulo way sulod. Gadako lang na imong mata, haba lang na imong pagkamukha ni Max Alvarado. Hindi mo ba inisip? Hinahamon mo nung barilan yung dating sundalo, animal ka. Kung hindi ka ba naman hamunin mo ng inuman kasi dyan ka mahilig. Hamunin mo ng inuman si Trillanes at kantahan. Diyan ka magaling, hamunin mo na pumasok kang late. Oo, kasi diyan ka magaling. Pero hamunin mo ng barilan, tangina mo ka, wala kang ang experience, wala kang ang karanasan sa pagiging sundalo, tapos manghahamon ka pa ng barilan, tangina mo ka. Diba? Ilang beses ka nang naghamon, kaya nga hindi naniniwala ang tao sa ito. Tapos ngayon may bali-balita pa na kapag si Sara ma-impeach, ikaw papalit. Loso! Kapag kasi Sara daw ma-impeach, siya daw yung tatakbong presidente, wa ka maulaw. Wa ka malipong. Alam ng mga taga Davao yan kung ano ka. Nagulat na nga lang kami, 2022 naging mayor ka. Alam naman namin kung gaano ka kabarumbado sa Davao. Diyos ko po, mga kababayan, tapos nangangarap pa maging presidente ng Pilipinas, putang ina. Naniwala naman ako sa kasabihan na kung dati kang buang, pwede ka naman magbago. Pero yung mangarap ka maging presidente, wow! Para ka lang para kang nagbabakal boting nangarap na magka-sports car. Sa bagay, kung mangarap ka na nga lang naman, taasan mo na. Mahirap kasi mangarap ka tapos ang baba lang. Pangarap ko maging gwapo. Dapat taasan mo na. Pangarap ko maging gwapo at bilyonaryo. Ganon. Para lubos-lubos na. Sa bagay, naintindihan kita, Baste. No? Nangarap pa maging presidente tapos ngayon hahamunin mo pa si Trillanes ng barilan. Sabi kasi ni Trillanes dito, mga kababayan, hinamon ko ang buong angkan ng mga Duterte na pilahan ako ng sandamakmak na kaso kung hindi ako nagsasabi ng totoo. Sabi ni Trillanes. Sa interview yan. Sabi naman ni Baste, gago, hinahamon kita ng barilan para malaman ng buong mundo ang kasinungalingan at kabaklaan mo. Wow! Si Trillanes pa ang bakla.
Si Trillanes pa ang sinungaling. Sa loob ng isang dekadang patutsada, intriga, nakulong na ang tatay mo, hindi nyo nga siya makasukasuhan, hindi nyo nga mapakulong-kulong. Tapos sasabihin kabaklaan kasinungalingan, hindi pa ba katotohanan na makulong ang tatay mo sa ICC? Sige nga, tanong ko lang. Hindi pa ba sapat yan? Hindi pa ba sampal sa pagmumukha ninyo na yung tatay ninyo hindi na makauwi-uwi, naubos na yung kickback, naubos na yung SOP, naubos na yung abutan mula sa flood control, yung nakawan sa gobyerno, naubos na? Hindi pa ba yan sapat? Tapos sa tawagin mong sinungaling si Trillanes, tangina. Sige nga, filean mo nga ng kaso si Trillanes para malaman natin kung hindi ba totoong tumanggap ka ng pera mula sa droga. Sige nga, filean mo nga. Ang hamon ni Trillanes, filean or pilahan siya ng sandamakmak na kaso. Kung hindi siya nagsasabi ng totoo, di ba, Ma'am Manji, Ma'am Jocelyn Flores Silo po. Ngayon, ang sagot barilan, ang layo, di ba? Bigla na lang kasi pinag-mayor ni Digong yung Baste, adik yan, chungking, niya. Dati si Ellen Adarna, dating jowa niya. Ay, nako, sabi ni Ma'am Nets sa Pabilia sa Panta. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, nagtaka talaga kami na hindi naman siya ganyan noon. Nagulat na lang kami noong 2022, pumasok na sa politika. Samantalang, Diyos ko po, pasaway naman yan sa angkan nila. Sakit sa ulo ni Digong yan. May balita pa nga noon sa Davao na sinakay daw na yung helicopter, nilagyan ng bakal yung paa para hindi na maahon, ihihulog doon sa Masamal Island. Diba? Kaibigang Oso, hello po, and kay Mamers Mercado. Mga duwag kasi anak ni Digong, kaya hamon ng patayan ang alam. Diyos ko, hamon ng patayan, yung ang bugaw na may hawak ng kutsilyo si Pulong, hindi naman niya sinaksak, likod lang naman ng kutsilyo yung sinaksak. Pangpatakot lang. Nako, Baste. Pag ikaw kakasahan ni Trillanes, sinabi ko sa'yo, sumipot ka. Alam mo, sa totoo lang, yung kayabangan mo, basta ilagay mo sa lugar. Tandaan mo, Pilipinas, hindi Davao. Tumungtong ka ng San Juan, nagyabang ka pa doon, sabi mo, kailangan mo ulo ni Marcos. Di ngayon, tignan mo. Yung tapang mo, pang Davao lang yan, wag mong dalhin sa Maynila. Wala kang doon, islat. Sabi ni Michael Valiente dito sa comment section, sayang ang tattoo. Sabi ni Larry Listo, sundalo yan, baka nagkamali ka ng hinamon. Ganda ng tawa mo, idol. Wag kami Barbie. Nagsalita si Barbie Baste. Bakla talaga. Mas bading ka pang tignan. Sayang ang tattoo. Paldo na naman. Malapit na katapusan ng buwan. Sabi ni Nick Xiao. Alam nyo, sa totoo lang itong mga DDS, puro salitang paldo. Inggit ba kayo pag may pumaldo? Music scent ba? Hamon na naman. Ay sus, 'di ba? Ma'am Irene, hello po. Ang kay Lakwachirang Ilocana. Ayan, Ma'am Jocelyn Flores, ang kay Felix de Pizon. Ayan, tama, tutukin. Baka patulan, baka di naman sisipot. Kaya nga, 'di ba? Tingnan niyo nga, hinamon niya si Madriaga kung naalala ninyo. Naglabas ng statement si Madriaga, hindi naman siya sumipot doon sa Krami. Hindi naman siya sumipot doon sa BGMP. Sa Camp Bagong Diwa ba yan? Sa Taguig. Sa Taguig ba yan, mga kababayan? Yung BGMP isa? No? Kita nyo, mga kababayan, hinamon pagka pinalagan nga. Di ba? Naalala nyo, hinamon si General Torre, tapos nung pinalagan ni General Torre, lumipad ng Singapore. Di ba? Yan, hamon. Ito, sabi ni Julian Armando Roldan, paano pag pinalagan? Di ba? Ano kayang gagawin ni Baste, mga kababayan? Paano kung palagan nga siya ni Trillanes? Di ba? Jeffrey Bugoy, hello po. Nanay Minda, hello po. Ma'am Silpa Glory, uurong na naman pututoy niyan.
Ay, Diyos ko naman, Baste. O, sabi ni Philip Dinyel Liwanag, hinamon pero lahat inatrasan, supot. 'Di ba? Ayan na naman si Akla, naghahamon na naman. Yung huling hinamon niya nung pumalag, lumipad pa Singapore, sabi ni Terence Anton Lopez. 'Di ba? O, kita nyo mga kababayan, hindi yan makakalimutan ng mga Pilipino yung gawain mo, Baste. Kasi, Diyos ko, puro kahamon. Gawin mo kasi. Diyos ko naman, pag ikaw pinalaga ni Trillanes, sasabihin mo naman, lilipad ka ni Dirlan. Ay, naku talaga, mga kababayan. Disisigaw ng Darna. Sabi ni Ma'am Rebecca. Diba, Ma'am Ashley, Ma'am Chacha, Ma'am Silpa Glory, hanggang hamon lang Duterte, mga mana sa ama, syempre. Sabi ni RNB. Napakasama talaga ng ugali ng mga dutae. Bayo Torres, hello po, Nanay Mindan, kay Ma'am Milagros Kunanan, puro hamon, kulang sa gawa. O, diba? Kita mo, Baste, mga nanay na yung nagsasabi, mga kababaihan na. Niriregla lagi si Baste, kaya laging mainit ang ulo. Actually, mga kababayan, ganito kasi yan. Sa angkan kasi ni Digong, si Baste lang kasi yung wala masyadong sabit at this time. Pero meron na siyang iniimbestigahan na siya ng NBI dahil sa ulo remarks ni PBBM. Tapos, ito pang droga-droga. So, sasabit siya. Kasi mga kababayan, bakit ba kung sakali si Sara, no? Bakit kung sakali si Sara ay tawag dito, ma-impeach, no? At ma-convict. Bakit hindi si Pulong ang papalit kung tatakbong presidente? Kasi mga kababayan, mahirap kasi si Pulong pag siya ang pumalit kay Sara kung sakaling ma-impeach si Sara, kasi ang isyung 51 billion, hindi talaga mananalo si Pulong. Una, sasabihin lang naman ng mga kalaban ni Pulong, lakas naman ng loob mong tumakbong presidente, hindi ka nga nagpe-present sa kongreso, lagi kang absent. Doon pa lang sunog na siya eh. Pangalawa, yung 51 billion na issue, masusunog siya dun eh. Kaya si Baste ang ipapalit kay Sara kung sakaling si Sara ma-impeach or makulong, kasi wala daw issue si Baste. Paano walang issue? Paano yung ulo remarks? Paano yung pagkasangkot niya dyan sa pagtanggap ng milyones every 6 months? Diyan sa drug lord na si Sammy Uy, sabi ni Trillanes. Dito pa lang mga kababayan, wala na eh, butas na sila eh. Alam niyo, sa totoo lang, hindi mo naman na kailangang sirain ang mga Duterte, kay matagal na silang sira. Kumbaga yan sila sa makina, ano na yan eh, refurbish. Alam niyo ibig sabihin ng refurbish? Yung pinalitan na ng pyesa, matagal nang sira, pinalit-palitan na lang. Sabi ni kaibigang Oso, Ken Garcia, yung una pulis ang hinamo ng suntukan. Tinakasan papuntang Singapore. Dito pa kaya sa sundalo tapos barilan pa hinamon? Saan siya tatakas? This time, Europe para mas malayo. Kaya nga, di ba? Sabihin namin, pupunta ng dahig, bisitahin ang tatay. Diyos ko naman, sundalo yan, Baste. Hindi lahat na porkit nasa posisyon ka, ikaw na yung magaling sa paningin mo. Diba? Diyos me, yung marimar. Yung hinamon mo pa sundalo, yung pulis nga, hinamon mo ng suntukan eh. Diba? Nasaan yung bato ninyo? Wala na, nagtago na sa palda ng nanay niya. Diba? Kung si Sara ang magiging presidente, paano siya makipag-usap sa mga ibang presidente? Sa ibang presidente, sa ibang bansa, Congress nga lang ayaw humarap. Actually, Mamayra Maningo, o Maningo ba? Yan nga ang tanong. Yan ang tanong mga kababayan, na which is, pareho lang po talaga si Sara at si Digong. Bakit? Si Digong, nung na-presidente si Digong, ang bansa lang na pwede niyang puntahan, China, Japan, Russia. Yan lang, 3 bansa yung kanyang pwedeng balik-balikan. Bakit mga kababayan? Nakaban po siya sa lahat. Nakaban siya Europe, US, at saka Middle East, may mga lugar na hindi siya pwede dun. Kaya sa totoo lang mga kababayan, ganyan ang gagayahin ni Sara. No? Paano kung may ASEAN Summit? Anong gagawin ni Sara doon? Nganganga na naman siya? Paano pag nagsasalita ng mga islang yung pag pinagsasabi, maintindihan kaya niya?
'Diba? Diyos ko, wala na bang mas capable na maging presidente kung si Baste? Kawawa ang Pilipinas. Tapang takbo sakay eroplano. Tapang takbo sakay eroplano. Sundalo yan, parang si PBBMD yan, takot sa mga banta. Diba? Diyos ko. Papasampal nga yan si Trillanes basta pumirma ng waiver, diba? Ma'am Wendy TV. Tapos ngayon, Diyos ko, Baste, tigilan mo na yung hamon mo. Si Trillanes nga, hinamon kayong kasuhan siya, hindi nyo magawa-gawa. Bakit? Takot kayo makalkal. Kita nyo nga ngayon, tignan nyo yung ninyo, manugang ninyo. Kakasuhan na yung Bangko Sentral, pati AMLAC. Sa totoo lang, kahit kasuhan nyo yung Bangko Sentral, kasuhan nyo yung AMLAC, wala na. Nakita na ng taong bayan. Alam na ng taong bayan kung ano, saan, paano, may ganun kayo. Diba? Bakit yung AMLAC, bakit yung Bangko Sentral ang kasuhan? Bakit hindi si Trillanes? Sige nga. Tanong ko lang Diyos ko, si Trillanes ang unang bumira sa inyo. Bakit AMLAC? Bakit Bangko Sentral? Bakit hindi si Trillanes? Si Trillanes ang nagbulgar niyan na bilyon-bilyon ng pera nyo. Nako, mga kababayan, yan nga ang masakit dyan Mo ni Trillanes, nasampahan siya ng sandamakmak na kaso. Ang layo ng naging sagot ni Baste. Ang ina mo ka talagang Baste ka. Ayan ka na naman sa tapang-tapangan mo. Hindi mo na maluloko ang taong bayan. Kasi ramdam na namin, Baste, yung kaba mo. Yung kabadingan mo. Baste Duterte, hinamon ni Trillanes. Diba? Narinig mo, Baste? Sa daga itong smoke. Narinig mo, Baste? Ramdam na ng taong bayan yung kaba mo, yung kabadingan mo, 'di ba? Katulad dito mga kababayan, ayun, kakalabas lang ng News 5. Ayan, maghahain ng criminal complaint versus BSP at AMLAC si Mans Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, ng criminal complaint laban sa Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council, ilang miyembro ng House Committee on Justice, bukas. Diyos ko po. Ano ba to? Bukas, Lunes. Nako, mga kababayan, wala na. Kahit anong gagawin nyo diyan, hindi nyo na maitanggi yan nakita na kasi ng taong bayan. At ito mga kababayan, chismis ito, huwag paniwalaan. Alam nyo ba na nag-meeting daw sila sa Santa Mesa na mag-resign na si Lostay? Nag-meeting na po ang mga hangal, yung mga hangag, yung mga bobong bangag na DDS sa Santa Mesa na mag-resign na daw si Lostay. Bakit? Ramdam na, mabigat kasi ang ebidensya. Mabigat talaga. Pati raw mga kongresista. Naka, Diyos ko, Ma'am Lilia Yutok. Ako na nagsabi sa inyo. Wala yan. Mga kababayan, ito, chismis. Chismis. Atin-atin lang to, walang nakakarinig May nakarating sa akin. Nag-meeting na daw sila sa Santa Mesa. Itong mga DD-shit, mag-resign na daw si Lustay. Ma'am Elena Padilla, hello po. Magre-resign na daw si Lustay. Nako, bakit kasuhan kung malaman ang tagong yaman nila? Kahiya ba? Meron ba sila nun? Ma'am Winifred, wala silang hiya. Nako. Ayan na, Mans Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, maghahain ng criminal complaint laban sa BSP, AMLAC at ilang miyembro ng House Committee on Justice sa Lunes. Basahin natin yung comment. Yan talaga ang mahirap. Siguro bayad din ang bangko, kaya kahit alam na bawal ilabas pa, wag na ako magbangko pag ganun. Wala pala sikreto. Alam mo, sa totoo lang, Annalyn Saryon, sa totoo lang, Annalyn Saryo nag-comment kasi wag na daw siya magbangko kasi wala daw sikreto sa bangko. Sa totoo lang, ganito yan
sasabihin nila na nilabag daw ng bangko at ang AMLAC itong rights ng Bank Secrecy Law. Ganito yan mga kababayan. Kahit sino po sa atin walang karapatan na magkalkal ng mga amount ng pera natin kung walang pahintulot sa mismong may-ari ng pera. Pero mga kababayan, ulitin ko po sa inyo, lalong-lalo na sa mga DDS, si Sara po ay sinasalang sa investigasyon. Hindi po kwentong kalye lang ang ginawa dyan ngayon sa Kongreso. Impeachment hearing po yan. Ibig sabihin, impeachment hearing, kasali na dyan yung research, kasali na dyan yung investigasyon. Yan ang katotohanan. So once na sinalang ka, once na sinalang ka, kasali na dyan kasi impeachment yan eh. Ibig sabihin, kung si Sara Duterte, ay isang pribadong mamamayang Pilipino na walang posisyon sa gobyerno, ihihiring ka sa isang private hearing. Hindi pwedeng malaman ng sambayanan kung siya ay private citizen. Ang problema mga kababayan, si Sara po ay public servant. Vice President binoto ng 32 minions. Sa madaling salita, kung siya man ay may kaso, aligasyon, bintang, dapat lang na isa publiko kasi hindi naman siya private citizen. Bakit si Sara hindi ba pa government official? Sa bagay, government official siya, wala naman siyang kwenta. Okay lang, sabihin niyang pribado siya. Sabi na nga mismo ni Jose Clay Castro, maaari lang na ipribado natin ang mga ganyang usapin kung si Sara ay private citizen. Si Sara po is a public servant, isa po siyang miyembro ng gobyerno. Nagtatrabaho po siya sa gobyerno. So, bawat investigasyon, bawat makalkal nilang ebidensya ay dapat ibulgar sa sambayanan yan. Take note, hindi lang naman si Sara ang ginaganyan. Bakit si Corona ganyan din naman? Diba? At higit sa lahat, hindi po yan kakalkalin ng AMLAC kung walang issue. AMLAC po ay may power na kakalkalin yung kanyang mga bank records. Bakit? Kasi trabaho po ng AMLAC yan. Diba? Sabi pa nga nila Kent, dapat di daw pati si BBM ay halongkatin din ang kanyang bank account. Pwede naman halongkatin yung bank account ni PBBM pero kasuhan nyo muna siya. Mag-file kayo ng complaint na si BBM may ninakaw, ipinasok niya sa bank account niya para makalkal din ng AMLAC. Kaya ang problema, wala nang complaint. Si Sara kasi, sandamakmak ang complaint. Mga tanginang DDS na to, ang hirap sa inyo paliwanagan. Hindi naman kayo bulag hindi naman kayo bungol, bobo lang kayo. Diba? Bakit kasi gusto ninyo nakalkalin pati yung bank account ni PBBM, si Sara lang naman ang may reklamo. Kung gusto nyo kalkalin, kahit sino dyan, mag-file kayo ng complaint. Kay Sara kasi, mga kababayan, may complaint kasi. Yan yung tinatawag na part of the procedure, part of the impeachment process. Ano ba ang complaint doon sa complainant ng impeachment niya? Bilyones na pera, ill-gotten wealth, tago na yaman. So pag sinabi nating bilyones na pera, ill-gotten wealth, tago na yaman, ano ba ang kakalkalin ng Kongreso ngayon? Ano bang kakalkalin ng husgado ngayon? Pag sinabi nating ill-gotten wealth, pera yan. Yaman yan. Pag sinabi nating tagong yaman, may kinalaman sa pera yan. May kinalaman sa ari-arian yan. So, kapag kinalkal yan, una ang kakalkalin mo, saan ka ba magbabangko? Di sa bangko. O, saan ka ba mangangalkal? Tanga-tanga lang itong mga DDS na to eh. Si Sara may complaint. Si BBM wala. Kung gusto nyo na makalkal din yung bank records ni PBBM, kasuhan ninyo. Mag-complain din kayo. Si PBBM kasi walang complainant. Kay Sara kasi apakadami. Tapos may mga witness pa. Di ba mga kababayan? Mahirap bang intindihin yan? Si Sara may complaint sa kanya. Ito ulitin ko DDS
Si Sara may nag-complain sa kanya na marami daw siyang pera sa bangko na hindi niya sinabi sa sambayan ng Pilipino. Ang pera daw niya sa bangko, sobra-sobra sa kinikita niya at sa sinahod niya hindi tugma. So ibig sabihin, kapag hindi tugma sa kinikita mo at sa sinasahod mo bilang public official, ang pera na laman ng bangko mo, ibig sabihin, may ninakaw ka. Kasi unexplained wealth. Ngayon, ang mga nagtatanong, bakit pa kasi kailangan kalkalin yung mga bank account nila at ari-arian at yaman nila? Kasi po, mga kababayan, nasa batas po ng Pilipinas na kapag ikaw ay public servant or is a part of government, worker, karapatan mo po at compulsory mo yan bilang politiko na mag-declare. So, kung gusto mong hindi ka mag-declare ng asset, di bumaba ka dyan, lumayas ka pagiging ikaw, mag-private citizen ka na lang, magtanim ka na lang ng litos. Walang kakalkal kung magkano ang benta mo. Walang kakalkal kung magkano ang pera mo kung private citizen ka. Si Sara kasi, mga kababayan, is a public servant. Alam nyo na, mga DDS, try mo tumakbo barangay chairman pag nanalo ka, tapos huwag ka magdeklara ng salin mo, tignan natin kung hindi ka makasuhan. Diba? Ganun yan, mga DDS. Kung gusto ninyo na pati si BBM makakalkal yung bank account niya, mag-file kayo ng complaint. Katulad kay Sara, ano bang unang complaint? Yung nagbanta kay PBBM, binantaan niya na kapag ako pinatay, huwag ka mag-alala, ma'am. May nakausap na ako. Kapag ako pinatay, pag ako namatay, patayin niya si Martin, si Lisa, at si BBM. No joke. No joke. Inimbestigahan ngayon. Pangalawang complaint. According kay Trillanes, milyon-milyon ang perang pumapasok at bilyon-bilyon ang pera ni Manscarpio at ni Sara. So, meron bang complainant? Meron po. Ngayon, kung gusto nyo kay PBBM magiging ganyan, di mag-complain kayo. Hanapan nyo. Hanapan nyo ng ikakabutas kay PBBM at i-complain ninyo. Ang tanong ngayon, anong mahanap ninyong butas? Ang daming ang mga politiko dyan ng mga laos, katulad kay Mike Defensor, no? Si PBBM daw ang mastermind ng nakawan. Bakit hindi nyo mapaimbestigahan at bakit hindi nyo makasuhan si PBBM kung siya ang mastermind? Diba? Yan ang tanong. Bakit hindi nyo kasukasuhan si PBBM? Bakit ayaw nyo mag-file ng complaint? Kung meron palang ganyan na si PBBM ang mastermind. Bakit wala kayong makitang ebidensya? Kay Sara kasi marami. Kay Sara kasi marami. Mga kababayan. Pakita ko sa inyo, ito mismo, mga kababayan, wait lang, para maalimpungatan kayo at magising kayo, ito mga kababayan, ito, para maalimpungatan kayo at magising kayo, mga DDS na bobo, ito, ayan mga kababayan. Pakinggan ninyo ito, Sunod daw man ang paaresto ng International Criminal Court o ICC. Ang katotohanan ay maraming kaso nakapila kay VP Sara, no? Ang dahil-dahil niyang kaso. Salamat po si Roland Malo. Masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan kasi ang dami pa rin kaso. Nakita naman ninyo sa COA, sa katutak pa ang kaso sa COA, disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan. Yan yung pinag-uusapan ngayon sa Quadco, sa Congress. Kung merong ganyan si PBBM, bakit hindi pwedeng kalkalin ang kanyang bank account kung may ganyan? Sunod. Appeal before COA Commission, may 3 petisyon tungkol sa confidential funds sa Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceedings sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. May COA proceedings about confidential fund. Meron pang kaso sa
banta kay PBBM. Maraming sinabi si Amy. So kung may ganyan si PBBM, and then, so be it. Kung wala, tahimik. Ganun lang ka-simple. Mahirap bang intindihin yan? Para kayong si Basti, hamon ang hamon. Pag pinalagan, di naman sumisipot. Diba?